Yes! Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome. Welcome sa Kargada 2. Ako po si Robert. Matatapos na kaya? Matatapos na kaya ang ingay sa politika? Di ba kamakailan ay nagpahayag, nakiusap ito si Pangulong Marcos na huwag na mag-file ng impeachment laban kay VP Sara. Pero sa kabila niyan ay hindi mapigilan o hindi napigilan itong mga iba't ibang grupo. Sila po ay nag-file ng impeachment, no? Itong grupo ng mga civil society na inendorso naman ng isang congressman, kinatawan ng Akbayan Party List na kinabibilangan ni Risa Hontiveros at iba pa. Okay? Kasunod niyan, kaya nag-file naman ng hiwalay na impeachment complaint. Ito namang grupo ng Makabayan Black, sina Arlen Brosas, Franz Castro, Raul Manuel at mga dating congressman na kinabibilangan ng sino ba to? Sa Toro Campo. Itong si Nery Colmenares at iba pa. Kaya nakita nyo doon sa loob ng building, sa loob ng Kongreso, halos sinakop nila yung isang function room. Kala ko nga parang para silang may hearing doon . Kasi inoccupy nila lahat ng upuan doon. Bukod doon sa mayroon pang mga nakatayo, may mga hawak na plaka. Kadami-dami nila doon sa loob. Pero nagtataka tayo kung bakit pinayagan sila. Naging maluwag sa kanila ang pamunuan ng kamara. Di ba? Wow. Akala ko ba mahigpit yung lugar na yan? Akala ko ba hindi basta-basta makakapasok dyan yung hindi naman wala namang mahalagang o importanteng gagawin sa loob? Nagulat tayo na pagkarami-raming mga progresibong grupo ang pinayagan na pumasok doon sa loob. Kita nyo? Doon sila nagpermahan, doon sila nag-stamp ng mga kanilang mga dokumento doon sa loob. Wow! Tapos doon nag-picture taking. Galing ibig ko ba sabihin yan ay welcome na welcome sila kay Speaker. Di ba maraming nagsasabi na itong membro ng progresibong grupo ay kalaban di umano ng gobyerno. Totoo ba? Nagtatanong lamang tayo. Di ba nga itong si Franz Castro ay na-convict dahil sa ano ba yun? Child abuse. Sa kabila po ng pakiusap ni Pangulong Marcos na huwag mag-file ng impeachment, hindi po napigilan itong mga progresibong grupo. At meron na po tayong dalawang impeachment complaint versus Vice President Inday Sara. Galing, di ba? Kasunod yan, ay nagkaroon naman po ng pahayag itong INC
na sila po ay magsasagawa ng mga pagkilos, rally, in support doon sa panawagan ni President Marcos na ayaw niya ng impeachment. Tayo po ay humahanga dyan sa INC sapagkat sabi nga nila, ayaw nila ng impeachment sapagkat ang dami ng problema ng bansa na dapat solusyonan, dapat asikasuhin. Tama naman. Sabi nga nila, ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng gulo, maging sa panigma ng anti-art, pro. Ibig sabihin, ayaw nila ng gulo mula sa kanino man. Ayaw ng INC ng ganun. Ibig sabihin, yung panawagan nila na sinusuportahan nila ang panawagan ni Pangulong Marcos ay papakita rin ng suporta kay BP Sara. Ibig sabihin, sa gitna na sila. Yun po ibig sabihin ng kanilang panawagan. Kanilang binitawang salita. Kaya tayo po ay pabor dyan. Okay? And then, kasunod niyan, ay nagkaroon po ng emergency meeting itong mga congressman at sila po ay dumalaw doon sa Malacanang para makipag-meet sa ating Presidente Marcos. Emergency bakit kaya? Sila ba ay naalarma doon sa pahayag ng INC? At gusto nilang malaman kung anong saloobin ni Pangulong Marcos? Yun ba yung ibig sabihin nun? Kaya sila napasugod sa Malacanang. Tayo po ay nagtatanong kung bakit. Kasi hindi natin alam Okay? After ng pagpupulong sa Malacanang ay naglabas po ng manifesto ng support itong pamunuan ng Kamara sa pangunguna nitong si Speaker Romualdez, Congressman Dalipi at iba pa. Ayos. Alam po ninyo mga kababayan, kaya tayo po ay maka-Duterte, basta para sa kapayapaan, suportahan natin yan. Kasi nananawagan sila ng pagkakaisa. Ang gusto naman natin pagkakaisa. Alang-alang sa katahimikan ng bansa. Diba? Kaya lang, ang tanong natin ay ito. Ang tanong natin sabi nga, diba? Sabi dun sa nabasa ko na nakapost na manifesto, nakalagay doon. Suportado nila si Pangulong Marcos sa lahat ng bagay. Okay? Ibig sabihin, yung panawagan ni Pangulong Marcos na walang impeachment, na no to impeachment, ibig sabihin, suportado ng pamunuan ng Kamara. Ibig sabihin nun, dahil ayaw ni Marcos ng impeachment, aasahan ba natin na wala ng hindi uusad, hindi papasa itong pinail na magkahiwalay ng impeachment laban kay BP Sara? Aasahan ba natin na walang na hindi lulusot sa Committee on Justice itong impeachment complaint? Kasi yan ang yan ang manifesto declaring of support para sa presidente sa kanyang layunin. Kaya aasahan natin na walang impeachment. Ngayon, kasunod niyan mga kababayan, dahil ayaw ng Pangulo ng impeachment at sinusuportahan ng
Kongreso, ng Kamara. Ibig sabihin ba ay itong mga pagdinig, mga ginagawang hearing, titigil na ba? Ah, kasi di ba itong mga isinasagawang hearing dyan, lalo na sa may kinalaman sa Office of the Vice President, ay titigil na rin kaya? Ititigil na rin kaya ng Kamara itong mga pagdinig dyan na may kinalaman sa DepEd, OBP? Yan ang tanong natin. Kasabay ng kanilang declaring of support, manifesto, aasahan ba natin na titigil na yan? Kaso, sa tingin ko mga kababayan, kapag yan po ay ginawa ng pamunuan ng Kamara na hindi nila itutuloy, hindi nila susuportahan ang impeachment, sa palagay ko, magkakaroon na ngayon ng wall. Magkakaroon na ng wall. Pader, kumbaga, o harang. Dito sa pagitan ng Speaker Romualdez at Makabayan Black. Di ba? Kasi alam niyo mga kababayan, di ba sabi magkaibigan o close. Ang bali-balita ay itong Makabayan Black ay sinusuportahan itong si Speaker Romualdez, at itong si Speaker Romualdez naman ay di umano ay suportado itong Makabayan Black para atakihin itong si BP Sara. Kumbaga, nagkakasundo sila sa isang layunin. Ang patalsikin si BP Sara sa pwesto. Dahil doon sa pakiusap ni BBM, no to impeachment, at suportado ng pamunuan ng Kamara, so ibig sabihin, maghihiwalay na. Maghihiwalay na itong samahan ni Speaker Romualdez at ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Brosas. Ganun ba yan? Alam nyo kasi mga kababayan, tayo po ay naniniwala na itong Makabayan Black at maging itong kabilang kampo na nag-file ng impeachment, itong mga civil society, naniniwala tayo na yan po ay tuloy-tuloy. Hindi po nila iuurong yung impeachment na yan. Hindi po sila tatalima doon sa pakiusap ni Marcos. Sa ating palagay, Kaya ngayon, ang pressure na kay Martin Romualdez na. Kung tatablahin na ba niya itong Makabayan Black? Itong grupo ni Trillanes o Magdalo? Grupo ng Magdalo? Tatablahin na kaya ni Martin Romualdez sa pamamagitan ng pagpigil dito sa impeachment laban kay BP Sara? Magandang aabangan, May susunod na aabangan ang taong bayan. Mayroon tayong aabangan. At sigurado itong mga vlogger marami na namang content. Mag-iiba kaya ang direksyon? Yan, kaabang-abang sa ngayon. Kasi yan alam po ninyo, itong kasing Makabayan Black, may sariling mundo po yan. Kahit anong ganda ng layunin ng Pangulong Marcos, alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa buhay ng Pilipino, ng mga Pilipino, ito kasing Makabayan Black, ang goal lang yan,
ay mapatalsik ng isang Sara Duterte sa pwesto. Yun ang anggol niyan eh. Yan lang ang ano niyan, yun lang ang gusto niyan. Kaya ang tanong natin, magkakaroon na kaya ng wall, pader, pader, itong Speaker Romualdez at Makaya Black. Okay. Ay, alam po ninyo mga kababayan, naglabas po ng unqualified opinions ang COA patungkol dito sa issue na ang 125 million na confidential fund ng OBP. Okay? Ay ano po ba ibig sabihin ng unqualified opinions? Ang ibig sabihin, wala pong nakikitang irregularidad sa pamamaraan ng paggastos sa pondo ng OBP noong 2022. Okay, ibig sabihin, kiniklear po ng COA itong Office of the Vice President. Para bang sinasabi nitong COA na mali itong komite. Sa sinasabi nila na nagwaldas o winaldas, ano bang termino niyan? Mayroon irregularidad na ginawa itong OBP. Ibig sabihin nililinis ng COA ang OBP. Pero kamakailan, kahapon yata, meron pa ako nabasa na isang balita mula sa isang online news at sinasabi doon na hindi raw nakaka-distract sa mga isinagawang hearing itong opinions, ang qualified opinions ng COA. Ano ibig sabihin nun? Sa sinasabi ng mga congressman na hindi raw makaka-distract. Ibig ko ba sabihin hindi nila paniniwalaan itong opinions ng COA na siyang merong jurisdiction para i-audit. So ibig sabihin buo na ang isip, ang paniniwala nitong mga congressman na merong paglabag ang OBP sa kabila ng opinion ng COA. Ganoon ba ibig sabihin nun? Alam po mga kababayan, alam po ninyo, ibalikan natin itong nangyaring paglusob o pagpasok ng pagkarami-raming membro ng progresibong grupo doon sa Batasan, doon sa Pangsong Room. Ilan ba sila doon? Parang ilan ba yun? 100 o 70, 80, 90 katao ang pumasok na sa loob. At sabi ko nga para sila may hearing doon. Magsasagawa silang hearing kasi nag-upuan sila doon sa kanya-kanya silang pwesto doon sa upuan. Yung isang mahabang lamesa doon, inoccupy nila lahat yun. Tapos meron pa mga nakatayo doon, yung mga hawak-hawak na placard, impeach Duterte. Wow. Impeach Duterte. Ngayon, ako po napaisip. Kasi noong mga nakaraang administrasyon, hindi na naman nangyayari yun Mahigpit po sila sa pagdating sa mga progresibong grupo. Katulad niyan, mahigpit po ang mga dating pamunuan ng Kamara. Pero ngayon po iba parang welcome na welcome sila sa pamunuan ng lower house. Sa pamumuno ni Speaker Romualdez, parang welcome na welcome sila Kita din naman picture taking doon, naka-aircon pa sila. Wow. Galing doon pa nagpirmahan ako po napaisip,
parang lumakas ulit itong mga progresibong grupo. Kasi pagpapakita ng pagpapakita ng strength. Yung ginawa nila na yon, na magpasok doon, pagpapakita yun ng strength na ito kami. Di ba? Ito kami. We're back. We're back. Stronger. Kasunod niyan, meron pong pahayag itong dating retired general na si retired General Pelmore. At sabi niya, nakikiusap siya. After 2 decades o 4 decades na pakikipaglaban nila kasama military, nilabanan nila ito mga progresibong grupo, tawag doon, mga kaliwa ba tawag doon? Nakikiusap siya na sa darating na eleksyon, wag daw natin bigyan ng chance na makabalik sa Kongreso itong mga progresibong grupo. Yan po pakiusap ng isang dating general, nagangalang Pelmore. Wag natin bigyan ng chance. Ibig sabihin, wag natin iboto. Ito mga ito. Ako nabahala ako parang kasi siyempre may mga kaanak tayo na mga nag-aaral pa. Meron tayong mga kaanak na nag-aaral sa iba't ibang paaralan. Hindi natin maiwasan mag-alala. Kasi yung ginawa nila yan na paglusob doon o pagpasok doon sa batasan, pagpapakita ng lakas. Kaya nakakabahala po, mga kababayan. Ibang-iba ngayon panahon ni Bongbong Marcos, panahon ni Speaker Romualdez, ibang-iba ngayon ang sigla na pinapakita nito Makabayan Black. Dito ang progresibong grupo. Ibang-iba. Kaya dapat ba tayo maalarma na nakita natin ulit at tayo po ay naniniwala na baka mas marami pa sila. Baka yung mga pumasok doon bahagi lang, diba? Baka mas marami pa na hindi na kasama na pumasok doon sa loob, diba ba? Kaya nakaka-alarma po yan bilang tayo po ay mga ordinaryong tao na nagkakaroon ng pagkaalala sa ating mga kaanak na mga nag-aaral, na kasi di ba nakikita natin sa mga magulang na umiiyak, ang kanilang mga anak nawawala, yung pala na-recruit na ng mga na-recruit na ng NPA, sabi nila. Di ba yung hearing ni Bato? Hearing ni Senador Bato doon sa Senado. May napanood ko yun Meron pa kang umiiyak na nanay doon. Yung kanyang anak daw ay ni-recruit. Hindi na makakita kung saan na. Di ba? Kaya nakakatakot. Noong panahon ni Tatay Digong hindi makaporma ito mga ito pero ngayon ay nagpapakita na sila ulit ay malakas, buhay na buhay. Kaya sa gobyerno
Gising, gising! Ha? Gising! Mahaba na po ang taon ng pakikipaglaban ng mga sundalo, ng pulis. Ha? May pagkakataon na talo na yung kalaban. Tapos ito ngayon, nagpapakita sila ng lakas. Wow. Nagpapakita ng lakas. Ayun na po. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. God bless. Mag-ingat po tayo. By the way nga pala, baka po pwede pa subscribe ang ating channel. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.